thankful sa GMA na ako yung napili nilang gumanap na maging lolo ni Ewan Mikael. Pero Michael and Yula, sa taping ba, at siya yung tipo ng sumusunod sa script, yung lahat ng nakalagay sa script, yun ba ang dinideliver niya o ina-allow niya siyang sinusundan naman namin talaga yung script, but sometimes there are certain lines na mas comfortable siyang sabihin kasi may mga words na nakakabulol din, minsan sa sobrang lalim ng Tagalog, nakakabulol. So, humihingi siya ng similar word. Wala na pang ibang word na pwede kong sabihin para mas maging madali sa kanya. Same, yes. Yun yung napansin ko sa kanya. Pag nabubulol siya, pwede ba sabihin na ganito, ganyan, naalaw naman. Ayan, okay. Deserving siya sa mga napanalunan niyang awards. Yes. Deserving talaga siya. Kasi napakagaling itong batang ito. Marami na rin ako nakasamang mga bata sa mga ibang projects. Pero katulad ng sinabi ni Yula, this boy is really extraordinary. Yes. At nag-iisip na rin siya ng business. Itong age na to, he's thinking about the future. Kung ano parang na talagang hindi bata. Imagine, 11 years old, iniisip na rin niya yan. Bukod sa ibang projects na ginagawa niya, iniisip na rin niya talaga yung future niya. So, paano treatment mo sa kanya sa set? Individual na hindi I mean, you talk to him na parang bata or... Hindi. Kasi parang parang ka-age din namin siya makipag-usap. Although may likot lang minsan habang nagsasalita, diba? Pero no nonsense ang batang ito. Minsan may pagkamakulit. Yung pagiging bata talaga, pero oras na pagdating ng take, he will really deliver. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you so much, Mr. Dondon Cernino of Avan. Talino mo at kasing galing mo. So, yun lang. Yun lang ako. Salamat. Okay, thank you, Rafael. Kay Nadine, wasit sa pagbabalik, teleserye, at the same time, pagbabalik ka puso ulit at active na ulit. Yun, and how was it also being a mom to you when here? Hello everybody. Good afternoon. Actually, nung una ko nakilala si Ewan sa workshop pa lang, sabi ko, itong batang to, hindi siya bata. Sobrang matured and sobrang lalim. Malalim siyang bata. So, marami siyang pinaghuhugutan, basta malalim siya eh. So, nung naka-eksena ko siya, nakikita ko sa kanya yung anak kong lalaki. So, every time magka-eksena kami, nadadalian na ako. At the same time, magaling si Ewan. So, masarap siyang ka-eksena, lalo na pagdating sa iyakan. So, ayun, happy ako sa first project na pagbabalik ko. Ito yung naging project ko, tapos nakasama at nabigyan ako ng opportunity na makatrabaho sa Ewan. Thank you. Last na lang kay Ewan. Ewan, ang feeling mo, parang may tribute sa'yo ngayon. Hindi yun. How do you feel na pinikatiwalaan ka ng GMA ng ganitong kalaking project? And of course, ikaw yung title role, kayo talaga iikot yung kwento. Hindi ko naintindihan. Hindi mo naintindihan. Okay, ulitin ko ha. Parang sinasabi ko ba na anong pili ko na binigyan nila ako ng mahalagang role? Yes, ng ganitong klase ng teleserye na ikaw ang bida. Well, thankful po ako. Sana to be great. Thankful po ako kasi marami na akong projects dahil po dito. Salamat po. Okay. Last na lang. Sabi nila kanina lahat parang hindi ka daw bata. Parang sabi pa nga ni Tito Mike na parang sa edad o ni Shula ba nagsabi. So, kung yung tatanungin, dahil na portray mo na yung ganitong role, gusto mo bang maging forever lang?
totoong buhay? And why? Kung forever young, well, kung forever young ako, wala akong magagawa. Meron akong curfew. Hindi ako makakapag-mall mag-isa. Kaya gusto ko yung saktong age. Forever saktong age. Mga 20s. 20s. Gusto nyo na magka-girlfriend eh. No. Magka-girlfriend. Ha? No. No. Not yet. Okay, sige. Thank you. Thank you so much.